So hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, ang nakikita po ninyo dyan sa inyong mga screen, yan yung tinatawag nating Dole Assistance for Request Management System or Dole ARMS. Ito po yung tinatawag ng Dole ARMS. So website ni Dole na kung saan pwede tayong mag-file ng case laban sa ating mga employer kapag naaabuso yung karapatan ng isang employee. So dito po ilalagay ko diyan sa ating description box at saka sa ating comment section yung link ng ating DOLE website. So paano nga ba mag-file ng DOLE? So unang-una sa lahat, kailangan malaman po natin kung ano yung reason kung bakit tayo nagfa-file. Kung ano nga ba yung mga kino-complain natin. So kung tungkol ba yan sa back wage, tungkol ba yan sa holiday pay, tungkol ba yan sa biglaang pagtanggal sa trabaho or termination. So mayroon po tayong tinatawag diyan na procedure or tamang process bago tayo tanggalin sa trabaho. So kapagka na-reach niyo na po or napuntahan niyo na yung website na 'to, i-scroll niyo lang 'yan pababa. So dito sa pinakababa is may mga option po diyan na individual worker, group of workers. So kung isa ka sa mga individual worker or ikaw lang yung nagrereklamo within the Philippines, so diyan ka lang, i-click mo lang yung individual workers. So kung group of workers naman kayo at marami kayong nagko-complain, so i-click niyo po yung group of workers, at kung OFW ka naman, i-click mo yung OFW. So after that, pagka-clinic mo yan, may lalabas na po dyan na form na kailangan nating fill upan. Just to make sure lang na tama po yung mga fini-fill upan nating information dyan. Kasi dyan po magbe-base si Dole kung ano po yung pangalan na in-input natin dyan, ifo-forward niya po yan kay employer para malaman ni employer or ma-notify si employer kung sino yung nagko-complain na empleyado nila. So dito sa first name, unang-una try natin na ilagay natin yung pangalan natin. For example, si Juan and Juan Santiago de la Cruz. So dito sa birthday, click lang natin yon, tapos lagay lang natin yung tamang birthday natin. So for example is 1995 January 14. So dito sa mobile number, ilagay lang natin yung mobile number natin. So tanggalin lang natin yung 0 sa mobile number natin. So make sure na tama. Kasi dito po yan magko-contact si Dole para i-inform kayo kung meron na kayong schedule at kung anong oras yung schedule ng inyong mediation just in case na magkaroon kayo. So lagay lang natin. So after po natin ma-input yan, meron po ditong box diyan. So after natin ma-input, i-click lang natin yan. So I have read and I have accept the terms of service. Then click na po natin yung kulay blue na button sa baba, yung proceed. So pag-click po natin sa proceed, so scroll lang natin yan pababa. So make sure lang na alam ninyo yung kumpletong pangalan or company name po ninyo na inyong pinapasukan, kasi yan po yung ilalagay nyo po dyan. At dyan po magbe-base si Dole kung saan po niya ipapadala yung reklamo ninyo. So to make sure lang na tama, for example, ilagay natin is ABC Inc. Incorporated. ABC Incorporated. So sa pinakababa, ito yung sex or kasarian, ilagay lang natin dyan kung male or female, and then dito sa edad, sa age natin, i-click lang natin yung box and automatic na yan lalabas. So, yan. So sa region naman, kung hindi kayo aware or hindi nyo gaanong alam kung ano yung region nyo sa lugar, pwede nyo po yan i-search sa Google. So sa amin, dito sa nakakasakop sa amin, i-click nyo lang yan para malaman natin. So kung Central Luzon siya, under kami ng Region 3.
Sa province naman namin is Pampanga and municipality is San Fernando. Sa barangay, siguro alam niyo naman yung barangay niyo. So, i-click niyo lang yan. So, dito sa street, for example, maglagay lang tayo kung anong purok or street kayo. Ilagay niyo din dito yung house number ninyo. For example, Block 1, Purok 1. So, dito po sa email address is napaka-importante po nito kasi dito po magpapadala si Dole ng inyong schedule. So, just to make sure, tingnan po ninyo yung mga ini-input ninyong email address kung mayroon bang space, kung mayroon bang uppercase letter, kung may malaking letter or may maliit na letter, kung mayroon bang dot yung email address ninyo. Dahil kapag ka isang mali lang po dyan, hindi po papasok yung schedule ninyo na ibibigay ni Dole sa inyo. May possibilities po kasi na kapag ka hindi kayo naka-attend sa schedule or Dole na in-schedule sa inyo is maka-cancel na po yung inyong reklamo. So, input lang natin yung tamang email address. So, for example is Juan de la Cruz. So, sa employment details naman, make sure lang na alam nyo kung kailan po kayo na-hired or nag-start sa trabaho. So, ilagay lang po natin yan. At yung type of employment po natin, kung ano po yung estado natin sa trabaho. So, mahalaga na alamin po ninyo kung kayo ay under pa ng probationary contract. Kapag ka probationary contract po ay bago pa lamang kayo sa trabaho at hindi pa lumalampas ng 6 months. Kapag ka lumampas na po kayo ng 6 months, automatic po na nasa regular na po kayo. So, i-click lang po natin dito, alinman dito sa inyong estado ng trabaho. Sa nature of work or position naman, mahalaga din na input po natin dito kung kayo po ay cashier or crew. Sa status of employment naman is kailangan din natin malaman kung kayo ba ay still employed, resigned, or floating status or terminated. So, ilagay lang din po natin dyan. So, dito sa pinaka-last ay meron po tayong question. So, tinatanong niya kung under po kayo ng agency. Kung agency po, i-click nyo lang yung yes at kung hindi naman, i-click nyo lang yung no. Kapag ka-click nyo po yung yes under the agency, ilalagay po dito yung pangalan ng mismong pinapasukan po ninyo at yung agency name. So, to make sure lang na alam din po ninyo. Okay? And then, click lang po yung next. So, dito po, sa last part naman, or pang third form, so sa contact person po, ilagay niyo po dito kung sino yung contact person ng company. Pwedeng yung HR ninyo, manager, supervisor. So, for example, is si Mary de la Cruz. At kung ano yung posisyon niya, ilagay lang natin. Yung kasarian. So, kung hindi nyo po alam, pwede naman yan i-leave blank. Ilagay nyo lang yung NA or NA. So, sa region ng company ninyo, kailangan alam nyo din kung anong region siya nakakasakop. Province, kung anong province siya. At yung municipality, at kung anong barangay siya. Mahalaga po na alam po natin ito dahil para malaman po o matrace po ni Dole kung saan pong lugar or company po. Kasi po, di ba, mayroon po tayong tinatawag na may mga ibang company po kasi na naka-base or mayroon ng iba't ibang branch. So, just to make sure lang po na alam po natin. So, dito sa pinakababa naman nakalagay yung nature of business. Kung sa manufacturing ka, transportation, information, public administrative, education, and other service activities. Kung hindi kayo sure, ilagay nyo na lang yung other service of activities.
Dito naman sa number of male of worker and number of female of worker, kung hindi nyo alam, pwede nyo naman din i-leave blank yan. Or kung alam nyo naman, pwede nyong i-input kung ilan ba yung lalaki nila na nagtatrabaho at babae. So after na lahat niyan, i-click nyo lang yung next. So lahat po ng form na makikita nyo dito is susundan nyo lang po. So after po nun, makaka-receive po kayo ng reference number dun sa email na in-input po ninyo. So yun lang guys, just in case na may mga question po kayo, meron po tayong Facebook page. Maaari nyo po akong i-message doon. And don't forget to like, follow, and share po yung mga videos po natin dito sa YouTube. Thank you.